po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Sino siya? Sino siya? Pakilala mo ko! Like right now? Mami! Mami! Hello po sa lahat ng mga matatakutin ngayon. No? Mga duwag! Mga weak! Hindi kayo nararapat sa gabing ito. Dahil ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang mga bagay na nakakapagpatindig. Nakaparaning na po yung DJ dito. Welcome back po sa Yes Diaries Halloween Special. Na kanina nagre-record ako mali pa yung pagkaka-record ko. Kinokorek-korek pa nila. Sabi ko kasi Yes Diaries The Halloween Special. Dapat daw inulit ko ulit. Meron daw palang gano'n, no? Kapag ka daw vowel, yung 'di ba, the or the, yung susunod na word, if it starts with a vowel, no, a, e, i, o, u, sabi daw ay, kung tama 'tong nagsabi. Gagamitin daw ay the, diba? The earth, 'di ba? The apple. Like that. You know, like what I mean? Kapag consonant, the daw, the Halloween Special. Okay. Fine. Fine. 9:46 ang oras sa buong Pilipinas. And welcome sa isang edisyon na naman ng Spooky Nights. Spooky po yun. S-P-O-O-K-Y, Spooky. Ay nako, malaki ang spooky ngayon dahil ito ay 3-day, parang 3-day sale, no? Today, tomorrow, and sa isang araw, no, gagawin natin ito. Okay. Bilang last year daw, isang linggo ko daw ginawa. Parang 3 days din lang naman nung last year. So 3 days lang, no? Alam nyo, minsan kasi, no, ako naniniwala na may mga pagkakataon na tayo lang naman din ang gumagawa ng ikakatakot na mga pagmumukha natin, hindi ba? Kasi minsan nagkikwentuhan kayo nakakatakot, and then pagkatapos ng kwentuhan nakakatakot, tsaka nyo sasabihin naka-experience kayo ng ganito, may narinig kayo. Sabi ko, it's all in the mind minsan, dahil yun yung naiisip mo, na-attract mo yun, tuloy nag-hallucinate ka dyan. Feeling mo, nakarinig ka na, feeling mo, di ba? Pero ano pa man ang feeling mo ngayong spooky na gabi na to. Minsan di lang takot ang nararamdaman natin, minsan pagkainis din, Minsan kahit na nakakatakot, na in love ka pa rin, no? Kasi kasama mo nag-ghost hunting yung crush mo, tapos kunyari natatakot ka, no? Ay! Tapos kumakapit ka lang naman pala talaga, no? Nang mamanya ka lang. Di ba, no? Tapos ikaw naman, kuya, kunyaring kunyari ka pang concern, no? Kunyari ka pang protective dito kay ate, no? Palibasa, pumuporma-porma ka, no? Hoy, ano yun? Kahit wala naman talaga, di ba? Ang OA mo na. Umaakap ka, no? Ops! Huwag kang tumawid. Nasa kwarto naman kayo, tanga. Bakit sa tatawid? Hay nako. Nandyan na siya. Ano ngayon? Ano kung nandyan na siya? Hindi mo kami matatakot? Hindi ko alam kung kailan naman ang pinag-uusapan natin ay mga spooky stories. Ang dami naman magjojowa dito ngayon. Ay nako. Yung iba pinapatunayang may forever, tapos may loner dito.
Hindi na lang umuwi. Naka-close neck pa. Ano ba? Nangingialaw ako dito. Nasa hello sa inyo. Hello po, 9:49. Alam nyo, imbis na natatakot, alam nyo, para mawala ang takot nyo, gumamit kayo ng Shield Bath Soap. Yun talaga yun. Gumamit kayo ng Shield Bath Soap. Dahil ang Shield Bath Soap ay galing sa sakit at may malasakit. Approved ito at recommended ng Philippine Nurses Association. No? Dahil ang lupit-lupit ng kanya antibacterial, tapos nag-aalaga pa ng ating balat dahil sa tinatawag na Shea Butter Moisturizer. Sa murang halaga, no? Napaka-affordable. So kapag natatakot ka, maligo ka, gumamit ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Nanay ko, bakit? Nanay ko to. Mukha ba nakakatakot nanay ko? Susumbong kita, ma, oh! Sabi niya, oh. Oy, tawag na, 8326165. Rating ko lang, 8326165. Kung meron kang gustong i-share sa amin ng mga kwentong, alam mo na, kwentong maaaring hindi mo na makakalimutan, no, for the rest of your life. Mga kwentong nakatatak na sa isip mo, no? Ay, nako. Kikilabutan ka. Dahil ito ang Yes Diaries, the Halloween Special. Ano yun, no? Bakit natawa ako doon? Bruno, bakit ganon? Bakit parang nawala ng hangin yung ano na yun, ha? Minsan di ko alam kung matatakot ba kami, matatawa kami sa pinag-ayaw natin dito. Ay, nako. Bago natin kausapin ating first caller for tonight, basa lang ako ng isang isang story, no, na pinadala sa ating email account. Sa akin lang pala, hindi pala atin yan. chicoloco.esfm@gmail.com. Okay? No, para malaman mo dun sa ginawa ko namang cover photo yung details, kung saan ka pwede mag-send ng yung story. Alright. Pero for now, pwede ka rin mag-send dun sa thread natin, Facebook.com/Chicoloco Manila, Twitter.com/Chicoloco_YesFM. Okay, for our first story for tonight. Sabi niya dito, kwento ko lang po ang mga karanasan ko sa ganyang kababalaghan. Naaalala ko po noon nang mamatay ang tito ko dahil sa aksidente. Nakuryente siya sa trabaho sa ibang bansa. Nang iuwi ang kanyang bangkay dito sa Pilipinas upang ilibing, ay di ako nakapunta dahil nag-aaral pa ako noon. Ako lang ang di nakapunta sa aming pamilya. At dahil po sa nangyaring iyon, ay nangyari ang di ko po inaasahan. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, kasama ang mga pinsan ko, ay may nakita akong taong nakatayo at nakasilip sa bintana. Kaya sabi ko sa pinsan kong si Raymark, ay may tao sa labas. Kaya agad siyang tumayo at tinungo ang bintana para tingnan, ngunit wala naman. Kaya ang akala namin ay baka napadaan lang. Pero sa pangalawang ulit, ay nakita ko ang lalaki sa bintana na nakatayo at nakatingin sa akin. At doon ko napagtantong
tito ko pala yung nasa bintana. Ngunit nang sabihin ko sa pinsan kong si Raymark na nasa labas si tito, ay nagulat siya. Sinabi niya sa akin, sigurado ka bang si tito ang nasa labas? Doon ko lang naalala na matagal na palang patay si tito. At dali-dali ako lumabas upang tingnan kung may tao sa labas at kung si tito nga ang nakita ko. Ngunit laking pagtataka ko nang wala namang tao. Kaya kinabahan na ako ng sandaling yon. Di na lang namin pinag-usapan para di na magkatakutan pa. Pero di pa pala natatapos ang lahat. Nang matutulog na ako, o nung tulog na ako, mali pala yung basa ko. Sorry naman. Nanaginip ako na parang may humihila sa akin papuntang bintana. At di ko mapigilan yon dahil di ako makakilos, kaya pumikit na lang ako. Habang nararamdaman kong nakalabas na ako ng kwarto at maya-maya pa ay tumigil na ang paghila sa akin. Nakiramdam ako at pinilit kong dumilat at gumising din sa panaginip na yon. Ngunit iba ang nangyari. Sa pagdilat ko, akala ko gising na ako. Pero nagtataka ako dahil bakit nasa malapit ako sa bintana nakahiga. Natakot na ako. Kaya nilakasan ko na lang ang loob ko at tumingin ako sa bintana. Napasigaw na lang ako nang makita kong naandun ang tito ko sa bintana nakatayo. Naramdaman ko na lang ang pagyugyog ng katawan ko dahil ginigising na pala ako ng pinsan ko. At doon na talaga ako tuluyang nagising sa aking panaginip. Takot na takot ako sa oras na yon. Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Dahil sa nangyaring yon, agad akong umuwi sa probinsya upang dalawin ang puntod at tirikan ng kandila. At di na naulit ang pangyayaring yon. Salamat po sa pagbasa ng kwentong naranasan ko. More power and God bless po. Tapos na gumagalang, Routerson Barbado. Wow, ang ganda ng pangalan, Routerson. Parang pang internet lang, router. Is this router or router? Router ka pala eh. Ay, nako. Kausapin natin ating first caller on the line. Good evening. Hello, good evening, Kuya Chico. Hi kuya, kamusta ka naman? Okay lang. Ako lang nga mag-isa dito eh. Saan? Sa bahay. Bahay. Ang pangalan mo? Si Kimpi. Si? Kimpi. Kimpi. Aha. Naalala ko, nakapag-usap na tayo before, ano? Papa. Oo nga, parang last month, ganon? Papa, September 10. Oo nga. O siya. O, bilang pagbigay ako ngayon dahil iba naman ang tema ng pag-uusapan natin ngayong gabi na to, no? Well, usually kasi 2 months bago ka pwede makatawag ulit. But since we are doing a special edition of Yes Diaries, sige na nga. Okay, Sige na nga. Umpisahan ko muna sa mula pagkabata ko hanggang Okay. sa present. O teka lang, bigyan muna natin silang background. Si Kimpi po ay taga Blumentritt, 27 years old. At ang birthday ay February 7. Alright, Opo. sige. Kwenta mo kami Simula ano ng meron. pagkabata ko, kasama ko yung lolo ko, nasa Bulacan ako. Okay. Nasa Bulacan ako na naglalakad kami sa isang kalsada. Tapos may kumagat sa akin, napakasakit dito sa left side. Pagkatapos noon, nasa bahay Ano ako. kumagat sa'yo? Tapir, gano'n. Ano siya? Nalaman ko na pala, putakti. Ay, masakit nga yun. Oo, napakasakit. Iyak na ako ng iyak noon. Ano ba Tapos- yan? Parang Vaclor naman. Pinakinagat na putak, iyak mo na ang iyak. Diba, Ang taong ka nun? Ako nun eh. Hindi ko tansya, mga 6 years old, ganun. Sabi ng putakti sa'yo. Tama. Bago ano po, nung nasa bahay na ako, ginampun ng tita ko. Tapos,
bigla na lang nawala yung sakit. Nakita yung patakti sa pader, pinatay yung ng nanay ko yung patakti. So hanggang sa lumaki ako ng lumaki, napapansin ko, Nung araw na yun, lumaki ka ng lumaki bigla. Hindi, eto na, in advance. Ay, sorry. Hanggang Sorry. sa nag-high school na ako, Okay, college, nagkatrabaho. Nandun pa rin yung patakting yun. Saan? Nagpapakita na lang minsan sa pader, minsan palipad-lipad dumadapo sa akin. Hindi nyo na pinapakailaman. Oo, hindi ko na pinakikilaman. Oo. Hanggang sa, ito na naginip ako. Yung patakting yun, engkanto pala. Sa panaginip mo. Oo, engkanto. Ang sabi sa akin, magiging manggagamot ka, pero mabubulag ka. Okay. Hanggang Sa panaginip mo yan, ha? Sinabi nung putakte na ganon. Oo. Naging engkanto na nag-form siya ng... Basta medyo Ng creepy yung cactus, itsura. Oh. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ina-offer sa akin, pero hindi ako pumayag. May offer. Sana nag-demand ka ng suweldo. In-offer pala. Kasi nga po, Tapos? kasi nga po, alam mo naman, may kapalit, di ba? Mabubulag ako. So, kasi Kasi yun ang sabi sa... Mhm. Oh. Yung kakayahan niya kasi, may connection sa panggagamot sa mata. Okay. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Hanggang kausap kita ngayon, nandito pa rin siya. Yung putakte? Hindi, yung engkanto. Kasi nagpapanggap lang siya na putakti para hindi ako matapos. Okay. So nakikita mo siya? Oo. Nakikita mo siya sa panaginip or... Nakikita at saka, eto, sa mata ko, gising ako. So kahit na hindi sa panaginip? Kahit hindi. Okay. Tapos, ayun nga, hindi ko na pinansin yun. So, may bago na naman akong mga na-experience. Nasa tuwing gigising ako every 3 a.m. Nagigising na lang ako sa left side ko. May nakikita akong nakatingin na ulo. Yung ulo yung nakatingin? Ulo lang, walang paa, basta ulong ito. May leeg? Wala. Wala leeg? Nasa left side ko. Siguro ang tansya ko, pagitan ng mukha namin, mga 5 inches. Hindi mo pa ginawang 6. Usually 6 Estimate ko lang, ganun. Tapos? Okay, tapos noon, basta ganun, parang nasanay na kasi ako, marami kasing, kasi yung active yung mata ko, yung third eye ko. Kaya kaya normal na sa akin yung ganun. Pagkatapos noon, laging ganun. Simula ba pagkabata mo, Simula pagkabata mo, ganyang, kung sinasabi mo may third eye ka at active ito ay madalas nakakita ka na ganyan. Kaya So ngayon sanay ka na? Oo, sanay na ako. Okay. Tapos meron pa, tuwing alas 3 lagi yun. May nakikita talaga ako. Halimbawa, Alas 3 sa madaling araw? Oo, madaling araw. Gigising ako, ganito. Ibang buwan naman yun. Gigising ako. Magigising na lang ako, may umuupo doon sa tabi ng kama ko. Ano siya? Black. Black? Parang si Black Totoy ba na to? nilalang. Hindi ko tawag dito, ma-explain yung itsura, basta black Kapatid ko ba yan? Ganun. Iping negro ba yan? Ganun. Lagi na Umuupo lang? Oo, umuupo. Pagkatapos nun, paano yun pagkatapos 1 week naman, yun, nagising na naman ako mga 3 a.m. or minsan 4 a.m. May makikita ako doon sa kama ng kapatid ko. May mga sumasayaw na maliliit. Masayaw na maliliit? Oo, na maliliit na, siguro mga Sinalabanderas yan? Maliit. Maliliit na nila. Oy, maliit yun pero malaki yung... Ano siya, palagay ko, kasi yung duwende. Okay. Dito kasi sa bahay namin, marami talaga nakatira dito. Ayun, tapos, ito na, nung nag-high school na ako, di ko alam magiging manghuhula pala ako. Nung na-discover ko lang to nung high school ako, yung lola ko kasi alagain na. So yung nag-aalaga sa kanya, caregiver. Okay. Tapos sabi sa akin ng caregiver, marunong ka manghula. Ako naman, sinabi ko naman, try ko. Tapos, paano naman siya nagkaroon ng idea na marunong ka manghula? Hindi ko alam, basta tinanong na lang akong ganun. Oo. Ewan ko lang.
Ay, tanda-tanda ako yun nung high school pa ako nun eh. Siguro mga first year. Medyo matanda na rin yung caregiver, nasa 40 plus. Okay. Tapos, tinanong ako kung, trinay ko nga, ang tinanong niya kung makapag-abroad daw siya. Tapos, nag-concentrate lang ako. Wala ako talaga idea sa panghuhula. Tapos, parang laro-laro lang sa akin nun. Pumikit ako bigla. Tapos may nakita akong image. Yun talagang first time na may nakita ako train. Pagkatapos nun, mga nakibalitaan ko na lang, 2 taon na May nakalipas. laroang trend siya, gano'n. Basta yun ang sinabi ko sa kanya, may nakita akong train. Tapos, mga nabalita ko, mga 2 years o 3 years na nakalipas yun, nakapag-abroad nga siya. Scary. Tapos, Ayan, naging curious na talaga ako sa naging ano ka? Churros? panguhula. Churros, ba masarap yun? Churros. Naging interesado na po ako. Interesado. Tapos, etong year na to, nag-research ako kung paano ma-develop yung ability ko. Nag-research ako, may ability ako na, ang tawag ay remote viewing. Remote viewing? Gathering parang of CCTV information lang. at a distance. Kumbaga, titingnan ko lang yung isang bagay at saka mahahawakan ko. Malalaman ko na lang yung impormasyon na yun. Para kang si Agot Isidro ng Okatokat, di ba? Hawakan niya isang bagay tapos bigla na lang mag-flashback yung mga kung ano-ano, di ba? Totoo yun. Dalawa yun eh. Remote viewing tsaka yung clairvoyance. Yan yung talagang ability ko. Oo. So ngayon, paano mo having these kinds of abilities, paano mo siya ginagamit sa pang-araw-araw? Sa mga friends ko, kasi kailangan ko talaga ma-practice ko kasi ayoko kasi rin mawala tong gift na to eh. Tumutulong ako sa ibang tao nang walang kapalit. Habang ang iba ay, kasi yung iba may ganyang ability, may ganyang kakayanan pero ayaw nila. Kasi takot. Oo. Sa una lang yun kasi ako takot ako. Sabi ko, gusto ko ng normal na buhay. Pero nung napag-aralan ko na to, tsaka napag-research na ako, ayun, parang gusto ko na rin. Lumapit ka. Tapos? Eto pa. Meron akong binibes na kaibigan ko na kasi yung papa niya pinatay. Okay. Kasi gusto niya malaman kung sino yung killer. Doon talaga, sabi ko, meron ka ba diyang ibang bagay na gamit niya? Binigay sa akin yung cellphone. Okay. Pagkahawak ko sa cellphone, minaramdaman talaga akong static. Parang nakuryente yung kamay ko. Tapos, nung pumikit na ako, yun, ang dami ko na informasyon. Sinabi ko, may nakikita akong naka-brush up na buhok. Tapos, moreno, naka-t-shirt na puti, naka-short siya, at yung tsinelas niya, Nakikita rubber. ko siya dito, nandito siya ngayon. Ayun. Sinabi ko lahat ng informasyon na yun. Tapos, may nakita rin ako Baka naman nakatingin ka sa picture gallery, kaya mo nakita. Hindi naman. Nanduduga pala siya. Tapos? Tapos, may nakita naman ako maliit na bahay at malapit na ilog. Habang hawak mo yung Sinabi ko. cellphone? Hawak na ako. Habang hawak ko yun. Tapos, sinabi niya na lahat daw ng mga sinabi ko, tugma talaga. Kasi meron Tugma na saan? meron na raw silang pinaghihinalaan na suspect. Okay. Nung ganyan, nung hinawakan mo yung cellphone ng tatay niya na napatay, matagal ng panahon yung lumipas yan? Matagal na, mga 3 years na. I see. And then tumugma yung Tumugma talaga, oo. Doon sa pinaghihinalaan nila. Tama, oo. Kaso, ang inanala lang nila, pinatawad na nila. I see. Yung pinaghihinala. Now, yung bang ability mo, kailangan bang Kailangan bang meron ka mahawakang bagay? Or halimbawa, yung taong huhulaan mo, kailangan kaharap mo siya, ganyan? Oo, kailangan kaharap ko kasi For example, halimbawa, tayo mag-ausap, hindi pwede. mahirap. Halimbawa, hawakan mo yung telepono, tapos sabihin ko kung medyo
Baka nahawakan mo yung ano ko bigla. Kung, diba? Mahirap yun eh. Hindi. Diba? Sayang. Pahula sana ako. Anyway. Wait yun lang, yun. meron pang isa yung talagang... Mga ilan pa? Mga 13 pa ba? Last na to. Ay, sorry. Last. Yung talagang ito nakakainis talaga. Mhm. Tuwing magigising nga ako, Ng mga usually alas 3, alas 4. alas 4. Madaling araw. Siyempre, kapag lalaki, di ba? Yun nga. Yeah, kamusta sa... Ano yan? Wala, basta. May pumisil. Yeah, Yun ang talaga. bastos! Ang bastos! Nung tuhod ko. Ano to? Yun lang talagang nakakatawa talaga na medyo nakakatakot. May mo sa tabi mo. Tapos? Ayun lang. Yun lang na ano. Alright, sige. So yun na yung pinaka-latest na nangyari sa'yo, ganyan. Yun yung pinaka-late eh. Gumising ka ng mga alas 3 kasi may pumisil sa anes mo, ganyan. Oo nga. Baka si Madam Chiki, yun hindi kaya? Minsan si Madam Chiki pumupunta-punta yan sa mga kala nyo, mga dumadalaw-dalaw yan, dumadaan sa chimenea. Tapos namimisil ng mga anes. Ganun. Alright. O siya, Kimpi, sana kung yung sana sana mas lalo mo pa mapag-aralan yung abilities na meron ka at makatulong din sa mga kapat kamukha natin nangangailangan ng tulong Alright, sige. Maraming salamat for sharing your spooky stories. Thank you, Koy. Maraming salamat, Kimpi. Bye-bye. Bye. Si Kimpi ng Blumentritt. Sabi ni Claribel Ruth sa Facebook, "Hi Kuya Chico, dito na lang po kita may message kasi wala po akong Gmail account." Ano ba naman yan? Ang weak naman. Remember po last year, nung may binasa ka pong story tungkol sa school sa Pasig? Well, di ko na naalala. Sorry. Yung sa connector po, kung saan nandun yung computer room tapos may tarpaulin sa tapat nun, nalaman ko lang po lately na doon po pala sa school namin yon nangyari. October 3, 2014, camping po namin ng mga GSP. Ano GSP? Gulang sa pansin. Ay, GSP? Ano ha? Girl Scout? Girl Scout? Sorry, hindi ko naman kasi alam na mayroon pala yung acronym. So BSP, Boy Scout of the Philippines, diba? Ang alam ko kasi pag BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, diba? Hindi ko naman alam na may ganun pala. Sana binuuna na. Gulang naman. Anyway, ano ba? Horror nga ito eh. Ba't ba tayo natatawa? October 3, 2014, camping po namin ng mga Girl Scout of the Philippines sa school namin. Nagsimula po yung activity namin around 7:30 p.m. Natapos po siya ng 1 o'clock a.m. Lahat nasa kani-kanilang mga tent. Ako kasama ng mga katroopmates ko. Napagpasyahan po naming magkakatroop na hindi matulog at magkwentuhan na lang. Hanggang sa maikwento ng isa sa mga katroop ko yung tungkol sa computer room. Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Habang nagkikwento siya, idaalala ko ang isa sa mga nabasa mong kwento tungkol sa isang lalaki at sa bagong teacher na may ginagawa sa computer room. Ay, ano ba yung ginagawa nila sa computer room? Bigla siyang napatigil sa pagkikwento at ako, sinubukan kong idugtong yung napakinggan kong kwento na binasa mo. Nagtugma yun sa kwento niya. Kinabahan ako ng sobra kasi hindi lang pala yun ang nagpapakita sa school namin. Nagkwento ulit yung katroop ko tungkol naman sa assistant to the principal at security guard na 2 weeks lang ang itinagal. Ang kwento niya ay ganito. Yung security guard ay nag-round sa school mga gabi na nun
Tapos napatigil yung guard sa second floor sa may office na nasa connector. May nakita daw na lalaki na puro sugat yung katawan papalapit sa office. Sabi ng guard, "Sir, wala na po tayo dyan. Wala na pong tao dyan. Nakalak na po yan." Hindi po pinansin yon. Hindi po pinansin yung guard at ipinagpatuloy pa rin po ang paglapit sa office. Bumaba na yung guard at hinintay na lang po sa baba. Sa tagal ng paghihintay ng guard ay nakatulog na ito. Baka tamad lang talaga yung guard, hindi ko nakatulog. Saan na ba ako? Kinabukasan ay nagtanong po ito sa teacher. Ang sagot po ng teacher ay, yung nakita mo ay si Sir Blank. Yung matagal ng patay yun. Another day, nag-rounds ulit yung guard, pero umaga na yun. Lahat ng teachers ay nasa misa na nung oras na yun at muli niyang nakita yung lalaki, this time, nasa faculty room naman ito na malapit sa pwesto ng guard sa ibaba. Sinabihan ulit ito ng guard. Sabi niya, "Sir, wala na po yung mga teachers dyan. Nasa misa na po silang lahat." Hindi po siya pinansin ito at binubuksan ang doorknob ng faculty. Doon lang naalala ng guard yung sinabi ng teacher na si Sir Blank, yung kausap niya na matagal lang patay. Pagkatapos po nung mga yon, bali-balita na po sa school namin na yung guard po ay wala na sa school dahil sa nangyari. Sabi ng iba, kung hindi daw nagpakita si Sir Blank doon sa guard, ay marami pa sigurong mawawala sa school namin. Kaya kung nasan man po si Sir Blank, ngayon, nagpapasalamat po ako dahil ramdam ko po na mahal na mahal niya ang school na pinapasukan ko ngayon. Yun lang po, Kuya Chico. Maraming salamat. God bless us all. Yun talaga yung the best na part. Favorite ko yun. Tawag na. 8326165. We are talking about your spooky stories. So kung meron kang gustong i-share, 8326165. Sabi ni Blue, lumayas pala yung guard. Baka nga lumayas lang yung guard. Sige. Babasa lang ako ng panibagong story na sinend sa aking email account, chicoloco.yesfm@gmail.com. Teka, makaupo nga muna, napapagod. Pagod na ako, kanina pa ako nakatayo, in fairness. Okay. The story goes something like this. Nangyari tong creepiest day of my life a year ago. Dumating yung tita ko from province kasama yung dalawa niyang anak. Yung panganay ay babae, 2 years old na siya noong mga panahong yon. Tapos yung pangalawa ay baby boy, nasa 8 months old pa lang. Nung pumunta sila dito, wala naman ako makitang mali sa mga anak niya. Kasi masisigla naman. Pero yung anak niyang babae na panganay, madalas maglaro mag-isa with her Barbie. Nung una, di ko pinapansin kasi bago pa nga lang yung mga bata dito sa Manila. Tsaka kinikilala pa kami. Kaya okay lang naman sa amin. After a few days, madalas na kaming matulog ng late. One time, habang nanonood ako ng horror film sa Cinema One,
Sosyal, sino naman? Sa sala, biglang umiyak yung pinsan kong babae na anak ng tita ko doon sa kwarto namin. So ako, pumunta sa kwarto at tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Di naman siya sumagot. Dahil palakas na palakas yung iyak ng bata habang nakatingin sa kisame. Sinigawan ko yung tita ko na nasa banyo na umiiyak yung anak niya. Ang sabi niya, timplahan na daw ng gatas. Pagkatapos ko magtimpla ng gatas ay bumalik ako sa kwarto. Namumutla na yung bata na parabang takot na nakatingin sa kisame. Kaya kinuha ko siya, sabay bigay ng gatas. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya sa akin, Nene. Paulit-ulit niya lang sinasabi yon. Tapos, tinanong ko kung sino si Nene at inaano siya nito. Sabi niya, nasa kisame daw si Nene at nakatingin daw sa akin. So ako natakot pero di ko pinansin. Sabi ko na lang, papaluin natin siya. Tapos, umiyak ulit siya na malakas. Sabi ko, bakit? Nagsalita yung bata ng Bisaya na ang ibig sabihin, nagagalit daw sa akin si Nene. Tinanong ko siya kung asan si Nene. Sabi niya, pababa na daw ng dingding mula sa kisame at nakatingin sa akin. So ako, sumigaw na kay tita na lumabas na ng banyo. Tapos, biglang sumigaw yung anak niya. Sumigaw siya ng Nene. At tinanong ko siya kung nasan siya. Ang sabi ng bata, nasa likod mo, nakasampa. So ako, sa sobrang takot, nalaglag ko yung pinsan ko. Hala, ba't ba ako natawa? Kasi naman, nalaglag ko yung pinsan ko sa pagkakabuhat at tumakbo papuntang sala. Naiiyak na ako at namumutla. Di ako masyadong nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan, nung pauwi na sila, nag-impake ng tita ko at linagyan na yung manika at linagay na yung manika ng anak niya sa maleta. Ako, tulala pa rin at nakatingin sa pinsan ko habang umiinom ng tubig sa tasa. Hinahanap niya yung manika niya. Sabi ko na nasa maleta. Pinakuha niya sa akin kaya kinuha ko naman. Nung pagbukas ko ng maleta, bigla niyang nabitawan yung tasa tapos nabasag. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, ang sabi niya, si Nene nasa maleta, hawak yung manika ko. Sino yang kasama mo? Kumakatawa naman siya. Sobrang ako makatawa naman yung babae. And that day, bago sila umalis, nag-confess yung tita ko sa amin na habang pinagbubuntis niya yung anak niyang babae, kilala niya daw si Nene. Yun yung babae sa bahay nila sa probinsya
na lagi niyang nakikita tuwing gabi kapag naglilihi siya at si Nene na nakikita niya ay may kadena sa paa. Thank you. Sana mabasa para di lang ako ang may dala ng takot. Baka naman aparador talaga si Nene, hindi kaya? Nakakandado pala si Nene. Baka gate ito, hindi kaya? Ano ba yan? Ooh, spooky! Tsura niyo, hindi niyo matatakot. Hello po sa mga natatakot na ngayon. Sabi, ang creepy, parang Annabelle ang peg. Sabi, nakakatakot na eh. Ginagawa mo pa rin comedy. Lols ka taga, lols ka rin. Amo na yun. Sabi, epic. Nakakatawa nga naman, ba't di niya pinulo? Eh, natakot na nga, Brad. Ba't na mapupulutin? Natakot na nga siya. Kulit naman nito eh. Sabi, kawawa naman yung bata. Kasi naman, sobrang kawawa naman yung bata. Ang title daw nun ay Aparador daw, Aparador. 10:25. Basa tayo ng mga komento dito. Sabi ni Joseph, Karumay, nakakatakot, amp. Nakakatakot, amp. Sabi ni Kenneth, Kuya Chico, mag-share ako. Noong grade 2 ako, yung mga kaibigan ko ay naisipang maglaro ng Spirit of the Coin. Yung Spirit of the Coin, kalokohan yan eh. Sige, basahin natin. Wala po kasi kaming baso. Gawan nyo ng paraan. Hindi yung wala kayong baso. Akala namin ay hindi totoo. Tapos, dapat di ba natapusin yon, pero di namin yon ginawa. Tapos noong hapon, habang naglilinis yung classmate ko, bigla siyang nanginig at parang sinasapian. Dinala siya sa clinic. Doon namin naalala na hindi namin tinapos ang Spirit of the Coin. At baka dahil doon kaya nanginig yung classmate ko. Tapos eto pa, 6 p.m. papunta kami sa may liko ng school. Kasama ko ang tita ko. Sumilip ako sa lumang gate at may nakita akong nakaputing babae. Nakatulala lang ako sa kanya hanggang sa bigla na lang itong nawalang parang bula. Spooky. Ang sesaya ng bata, ano? Sana lahat ang bata ganyan. Sabi ni Christian Apolinario, Kuya Checo, ako lang mag-isa sa kwarto habang nakikinig. Horror, mag-oorasyon na lang kami ni Not dito. Pag natatakot, manghingi ng tulong kay Not, ha? $10.28. Okay. Sabi ni Joanna, Chico, stop na. Naiihina ako sa takot. Mag-isa lang ako dito sa kwarto. Buisit yung sound effects. Dagdag sa takot ko.
may tao sa kabilang linya. Yes, FM, hello? 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 Wala po. Wala pong tao. Meron. 832-6165 if you wanna share your creepy and spooky story para sa gabing ito. Sabi ni Andrian Baho, matagal na tong post na to. Para sa mga freshmen or bago lang sa, wag na nating sabihin, hamon na, sa isang school at di pa nakakaalam ng kwentong ito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang salamin ang CR ng boys sa 4th floor? So, kung sa isang school, no, at 4th floor yung CR ng boys walang salamin, alam mo niya yan na yun, ha? Saan kaya yun? Walaan nyo. Yun nga. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang salamin ang CR ng boys sa 4th floor? Kahit na inayos na yung mga CR ng lalaki para lagyan ng tunnel papuntang new building, bakit kaya hindi pa rin nila nilalagyan ng salamin yung CR ng 4th floor? May alam akong kwento about dyan. I'm not sure kung totoo to at hindi rin naman ako naniniwala sa multo kaya di ko alam kung paniniwalaan ko tong kwento na to. Since nag-enroll ako sa school na yon nung 2011, wala na talagang salamin ang CR ng 4th floor ng boys at hanggang ngayon wala pa rin. Due to curiosity, nagtanong-tanong ako kung bakit walang salamin doon. May nagsasabing wala daw pera yung school kaya di malagyan. Okay. May nagsasabi namang hindi na lang inaasikaso ng school yan kasi meron namang salamin sa ibang floor at may nagsasabing nabasag daw yon ng mga estudyante dati. Pero may isa akong classmate na 4th year student na may kakaibang kwento kung bakit daw walang salamin yung CR ng 4th floor. He said na may salamin pa raw dati yung CR ng boys ng 4th floor nung first year pa lang siya. 2008 yun. Actually, graduate na dapat siya matagal na. Kaso madaming bagsak at nag-stop din siya ng 1 year kaya hanggang ngayon di pa rin siya mag-graduate. Ang sabi niya, may isang issue daw ang kumakalat noon na dahilan ng pagtatanggal ng salamin ng nasabing CR. Meron daw kasing nagpapakita at nagpaparamdam sa CR ng boys sa 4th year, sa 4th floor dati, at usap-usapan yon ng mga estudyante, lalo na sa mga panggabi. Nung una daw, hindi sila naniniwala kasi katulad ko, hindi rin sila naniniwala sa multo. But isang pangyayari daw ang nagpabago sa kanilang paniniwala. Uwian na raw sila nun. 11 p.m. Medyo wala na raw tao sa school kasi medyo late na sila. Pinalabas at konti lang talaga ang mga panggabi dati. Kaya sobrang tahimik na raw sa school na yon pag ganong oras. Pumunta sila sa CR para mag-ayos at umihi bago sila umuwi. Sa 4th floor. Sa 4th floor yung room nila. Kaya sa CR ng 4th floor sila pumunta. Pagpasok daw nila, meron daw silang nakitang isang lalaki na nakaupo sa inidoro at nakayuko. Medyo nagtaka sila kasi nakayuko yung lalaki. Baka tinitignan lang niya yung chinecheck niya. Hello, okay ka ba dyan? Gumagalaw ka pa ba?
Oo nga naman, no? Ba't ka nga ba yuyuko, no? Pag tumidjebs ka, yuyuko ba? Yung iba nga tumitingala eh. Di ba? Anyway. Sabi niya dito, kitang-kita yun kasi walang pintuan ang mga toilet ng boys. Kaya pag nagdumi ka doon, kitang-kita lahat. Bakit wala? Walang pera talaga yun. Walang pera talaga yung school. Medyo di na nila pinansin kasi nakaupo lang naman ito at nakayuko. At saka hindi naman daw ito mukhang dumudumi kasi nakataas naman ang mga pantalon nito. Kitang-kita nila yung lalaki mula sa pinagsasalaminan nila kasi yung reflection ng salamin ay kita yung mga nasa likod nila, lalong-lalo na yung inidoro na pinagpepwestuhan ng lalaki. Inisip nila na janitor lang yun na natutulog at kaya dun siya natulog sa CR para di siya makita at mapagalitan ng admin ng school. At nung palabas na sila, napansin daw ng isa niyang classmate na biglang tumayo yung lalaki. E di nagtaka sila kung bakit biglang tumayo. Ang ginawa nila, sinilip nila ulit yung CR. At laking gulat nila na nawala yung lalaki doon. At wala namang ibang pintuan or lalabasan yun, kundi yung dinaanan lang nila. Merong mga bintana doon, kaso di naman kasya ang tao doon pag dumaan. Sa sobrang kaba nila, ay napatakbo sila pababa, na takot, hanggang palabas ng school. Hindi niya raw malimutan yung pangyayari na yon hanggang pag-uwi niya. Kinabukasan, kinuwento nila yung pangyayari na yon sa mga kakilala nila at kumalat yung issue na yon sa mga panggabing estudyante at naulit pa rin yon sa ibang estudyante, kaya nag-decide yung admin school na ipatanggal na lang yung salamin na yon. Hindi ko na natanong kung pinabless ba ulit yung CR ng 4th floor simula nung nangyari yung insidente na yon. Pero simula naman daw na tinanggal yung salamin, wala na raw nagpaparamdam doon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko tong kwento na to dahil wala naman ako nung nangyari ito at hindi pa naman nangyayari sa akin to. Kayo guys, naniniwala ba kayo dito? May nakakaalam pa ba ng kwentong ito? Siguro karamihan sa nakakaalam nito graduate na. Pero bata lang, naniniwala sa multo, sabi niya. Hooky. Sabi ni Shaira, broken-hearted lang yun, nagdadrama lang siguro. Baka nga, no? Nagdadrama lang siya. 8326165. Ikaw ba ay merong spooky story? Tignan natin. Yes, FM, hello. Yes, hello. Hi, kuya. Hi po. Ikaw ba may maisishare sa amin na spooky story? Oo po. Share po ako. Okay, ano pangalan mo? MJ po. MJ, first time mo tumawag? Oo po. Taga saan ka? Taga Binangonan. Nandiyan ka ngayon? Oo po. Ilang taon na si Kuya MJ? 22 po. 22 years old. Po. MJ, ang phone number mo ay nagtatapos sa 60, tama? Po. Kaya lang Wait lang. Huwag mong sasabihin
At baka malaman nila, tawagan ka nila. Kailan ang birthday mo? September 29. September 29. Alright, sige. Ikaw ba nag-aaral? Hindi na po. Nagtatrabaho ka na? Papa. Alright, sige. Share mo na sa amin, ano bang yung spooky story for tonight? Share ko lang po yung yung sa ka-work namin. Okay. Matagal na to? Hindi, mga last week lang po nangyari. Oh, okay. Nangyari? Kasi po, may katrabaho po kami. Umalis po siya. What do you mean umalis? Nag-resign? Parang hindi Nag-leave, naman ganyan? Or po, hindi po siya nag-resign kasi po wala naman po siyang sinabing rason. nag-AWOL, gano'n. Absence without leave, yung hindi nagpaalam, ganyan? Opo. Oh, okay. Tapos bigla-bigla na lang po siyang nawala. Mhm. Tapos nung po, tinatanong po siya nung amo namin kung bakit po daw siya umalis. Paano tinatawagan siya, gano'n? Tinatawagan. Paano siya natanong kung... Di ba, sabi mo hindi na siya nagpakita. Paano siya natanong? Bale, tinext po siya ng amo namin. Nandyan na siya. Nag-reply naman. Apa. Ano sabi? Tapos nagumpisa na po siyang magsabi ng mga hinanakit niya sa amin. Pati po kami nadamay. Parang pinaano niya na gusto niyang pati po kami umalis na rin po. Kasi noong una po maayos po siya. Maayos po siya sa amin lahat. Nung huli po, parang pati po kami parang gusto niya nang umalis rin kasi dito sa mga sinasabi niya na pag naano daw namin yung amo namin. Ano? Yung parang may sinasabi daw kaming masama. Okay. Tapos hanggang sa pati lahat na kami parang kinukwento niya na sa ibang tao. So teka kuya, linawin natin Sige ba? Meron bang kababalaghang nagaganap dito sa kwento mo o ito ay kwento nyo magkakatrabaho? May problema kayo magkakatrabaho? I-share ko lang po kasi gusto ko lang kung kung ano pong may advice sa akin. Ay kuya, sorry kaya pala ako nag-aabang, wala naman pala. O pasensya ka na ha. Opo, advice. Dahil ngayong gabi na to, dahil ngayong gabi na to, alam mo naman, kung nakikinig ka kanina pa, tayo ay Yes Diaries Halloween Special ngayon, ha? Kaya yung mga advice and portion, saka na natin gawin, ha? Ay, okay po. Oo. Hindi ka nakikinig kanina? Hindi, ko lang. Bukas mo lang. Siya. So, walang available na advice ngayon. Tawag ka kay Papa Jack, 8326171, ha? Okay po. Salamat. Bye. Kaya pala sabi ko, ba't walang nakakatakot? Ano nakakatakot doon? Akala ko pa naman meron. Ano ba yan? Nasaktan ako. Nag-expect ako. Bakit ganon, ha? Bakit ganon? Bakit nagganon? Nandyan na siya. Kaya naman pala, wala naman pala kasi. Kulit-kulit nyo eh. 10:43. Alam nyo ba kung ano yung kinikwento natin kaninang walang salamin? Bahala na kayo. Kayo na nakakaalam na. Dapat daw hindi daw salamin yung tinanggal, dapat yung inidoro daw. Oo nga no, tama nga naman.
Sabi ni Kenneth, Kuya Chico, dun sa beach, nakalimutan ko yung name ng lugar, tuwing gabi daw ay may nagpapakita na gold na barko. Wow. Gusto ko rin makita yan. Titik-tikin ko lang. Titik-tikin ko lang, mayaman na ako. Binabantayan daw yung isla. Tapos kami mga magpipinsan ay nagpunta doon sa beach, mga 11 na yata ng gabi. Tapos may nakita kaming may kumislap. Napapikit kami at pagbunat namin may nakakasilaw na liwanag. Umaga na pala. Umaga na pala. Spooky. Huwag kang lilingon. Andyan na siya. Alam niyo minsan sa mga school talaga, no, may mga, di naman sa lahat, pero may mga kanya-kanyang kwento, no. Kahit naman sa TV may mga napapanood tayo at talagang minsan sinasabi naman talaga ng Bulgaran kung ano yung school, no, dahil doon sila sikat. At minsan kahit naman hindi, lalo na kung alam mo yun at doon ka nag-aaral, ay sa amin to, eto yung dorm namin, eh. Yan yung mga dorm, no. May ganyan kayo, no, mga kwento ng kapapalaghan sa dorm, no. At marami ang ganyan. Send nyo lang facebook.com/Chico Loco Manila. Okay?